Good afternoon, everyone. Welcome again to Untold Story by Sheila and Emirates. And today we have a very, very wonderful guest once again. And I don't know, guys, but I've been surrounded by chef lately. And for today's podcast, we will have another chef. And who is he? That is where you have to find out here in Untold Story by Sheila and Emirates. Well, Sheila and Emirates. Like and subscribe! Good afternoon. So here we are today. We are also blessed again, once again, na naimbitahan or pinaunlakan tayo ng nag-iisa at pinakasikat na nakaka-proud naman talaga na Filipino chef dito lamang yan sa Emirates or I would say Dubai. And he has been really well known in a different level of industry when it comes to his world-class skills and experience. And I would say this is not just a podcast, but a very informative discussion of who he is before he became a well-known chef here in UAE, as well as how is his adventure here in UAE made him very successful. Success na step by step. O, di ba? Kaya nyo ba yan? So, hindi ko na patatagalin at walang patumpik-tumpik. Please welcome the most renowned Filipino chef and the most promising, I would say, chef of all the nation from the Philippines. Mabuhay Pilipinas. Please welcome none other than Chef Dabo. Welcome, Chef. Ay, magandang hapon, Sheila. Yes. Good afternoon. Kamusta? Kamusta sa lahat? Kamusta everyone? Yes, Chef. First of all, I'd like to say thank you. I know you're quite busy. You're sobrang busy mo. Hindi lang siguro, kitang-kita ko lahat ng mga Instagram, mga stories mo, and yung restaurant mo talaga namang bigatin, Chef. Nagulat ako. Parang sabi ko, gusto ko talagang makapunta dyan sa iyong restaurant, kaso hindi nagtutugma ang schedule. But hopefully, today after this podcast, matitikman natin ang mga world-class menu mo sa iyong Naimas DXB, right? Okay, Chef. So, first and foremost, since gusto naming malaman. I know you not very well, pero just for the sake of our million subscribers, ayan, manifesting lang, wag kayong ano. Just give us a brief introduction about yourself, Chef. Sino ba si Chef Dabo? And who is he behind the cameras? Please, go ahead, Chef. Ako si Chef Dabo. So, basic muna, taga Batangas ako sa Pilipinas. Tanawin nyo yung tawag sa amin, no? Okay. Taga-Tanawan kami. Tapos, yun, simple lang ako, bro. Bro tuloy. Sorry. Ano ba pag babae? You can just call me Sheila, Chef. Sheila na lang. Sa office, Sheila lang ako. Sheila. Okay, Sheila, ganito. Ako kasi, di naman talaga ako nangharap maging chef from beginning. Hindi naman. Kinalakihan ko lang kasi talaga siya. Okay. Tumutulong ka lang sa bahay, Chef? Sa bahay, oo. Okay. Kasi lumaki ako na yung magulang ko, we have cafeteria. Tapos, meron din kami restaurant. Then, Okay. involved din family ko sa catering business. Okay. Then, Business-minded na pala talaga ang background mo. Yung mother ko, tanda mo yung mga giveaway? Yung mga kasalan, yung mga maliliit na giveaway. Souvenir. Souvenir, Oo. yes. So, sa Batangas. Yung mga couple, ganon. Oo, yung mga couple, yung mga may mga maliliit na miniature. Yung parang maringgi ba yun, Chef? Yung bang tawag doon? Ay, Ewan hindi. ko. Yung mismo mga design, yung mga ginagawa nilang pang after ng kasal. Di ba, usually ngayon parang... Yung i-display sa bahay pagkatapos. Oo, mga Oh my picture God, frame. diba? Oo, kung mga tawag doon giveaway, wedding giveaways. So, dahil nga involved kami sa catering business. Doon ka tumutulong siya. Hindi ako tumutulong doon. Nakikita ko siya. Okay. Nag-o-observe ka muna. Nag-o-observe ako. Then, yung mother ko, mahilig siya magluto. Kasi, she's running the business sa partner niya, yung uncle ko. Okay. So, nakikita ko sa nagluluto bago deliver. So, ako natitikman ko yung pagkain lagi pag nagluluto sila. So,
Dahil may favorite akong pagkain na Yes. niluto ng mother ko eh. Ano yun, That's chef? the garlic chicken. Garlic chicken. That's basic fried chicken, then nilagay ng gravy na may garlic. Parang nagugutom na ako, chef, sa mga It's sinasabi very mo. simple, but something unique about garlic fried chicken nung mother ko. Kasi minama rin siya sa kalamansi. Okay, yun ang secret, chef. Oo, Naku, baka maraming nanonood ng mga restaurant it's okay, dyan. it's okay, you know. That's how Exactly. you... You're not like, hindi ka madamot sa information. No. Oo, sabi nga That's nila, very good, chef. when it's your turn, it's your turn. If you Okay. can help someone, you need to help. Pag kailangan mo tumulong, dapat tumulong ka parate. Very good ka dyan. That's how you share your blessing. Exactly. Doon ka rin mag-benefit. Oo. Hindi ka naman masasabing you're very blessed. Okay. If you cannot share your blessing. Oo. Tama ka siya. Naniniwala So, ko siya. ganun din ako. So, pag meron nagtatanong sa akin, Chef, paano to? Anong gagawin? Anong recipe nito? Sinishare mo lahat. Oo naman. Hindi ako madamot. Bakit? Actually. Siyempre, manifesting din ako sa future. Kapag ako may kailangan, They will also give it in yes, return. magaan din. Oo. Siyempre, minsan ako nahihindian. Oo. Siyempre, nauunawaan ko na rin din yun. Siguro, that's his There are IP. certain reasons siguro kung bakit ayaw i-share. Oo. Siguro for confidentiality. So parang okay, carry lang. Oo. Kasi ako naman, if it's your time to shine, example, I give my IP, tapos bigla siyang sumikat, uy, I'm really good. Kasi natulungan mo yung tao. And be thinking din na when you help someone, di naman yung tao ang tinutulungan mo eh. Yung taong yun, may pamilya. May possible na may asawa siya, may anak siya. Kaya gustong kumayod din. Gustong kumayod din, gusto mag-grind. So, maging part ka ng grind niya. So, bless yun. So, Hindi na kung lilingon ba siya or hindi. Hindi na yun eh. Hindi na At yan. least natulungan mo from your end. Di ba, chef? Tapos, growing na, balikan natin yung fried chicken na may garlic sauce. That's really not a typical Filipino dish. Pero siya yung sa lugar namin, siya yung parang laging hinahanap-hanap pa Ng mga Batanggenyo, chef? Hindi naman, yung mga client ng mother ko. Laging request, talaga? even nung araw, kunti pala nag-a-abroad, magaling US, pangbabakasyon sila. As in, nasan po yung garlic chicken ni... Nasan yung garlic ano bang ni, name ni Josie? mother? Okay. Hi, Miss Josie. Patikim ako ng garlic chicken. Oo, tawag nila sa mother ko, tawag namin sa Batangas, Inay. Yun, Hi, Inay. Hi, Oo, Inay yun. Josie. Sheila in Emirates po. Ay. Tapos, yun na siya. Dahil lang may cater yun, lagi ko natitipang yung pagkain. Na-practice na yung consistency na panlasa ko. Hindi man ako nakapagluto, pero lagi akong... Wala siyang ibang halong Ricardo, chef. As in, chicken garlic ano lang siya, ganun. naglalagay siya ng mga, basic... Yung may mga patatas, hindi pa siya pa-adobo style, walang ganun. As in, plain chicken. Parang siyang gravy na madaming garlic. Oh my God, parang sarap ng chef. Tapos, Pilipino cuisine kasi we love to marinate always. So, patis, yung babad, kinabukasan with, pa ang or diba? seasoning, may mga ganon-ganon tayo, mga nilalagay. So, I'm happy to share na, alam mo yung panlasa na yun? Oo. Yun yung pinaka-comfort food ko. Okay. Oo. Hanggang ngayon, pag may gusto akong lutuin, na something gusto kong parang i-reset yung palate ko, Okay. nagluluto ako nun. Ay, talaga? Oo, kasi Grabe. kailangan mo ng base. Dito lang yun sa Sheila in Emirates, Oo, kailangan mo kasi ng base ng kung ano yung panlasa mo eh. Kasi doon ko lagi mo tandaan in terms of food, life, or work, lagi mong tatandaan May reset. kung saan ka una na in love. Yes. Malalim yun, chef. Pero ramdam ko. Oo, kasi wag mo nga kalimutan kung saan yung spark. Yes. Exactly. Kasi spark might mawala siya very soon. Pero you need to have a reminder always. Oo. So, pag ako mismo, sobrang great, ikaw, kita-kita, then HR thing. So, ibig sabihin, you're hugging people, there's a lot of happenings. Minsan, nakakalimutan mo na rin yung saan yung pinaka, your own Yung core ko. core mo. Oo. So, balikan Totoo mo lang yan. din, kung ako lagi ko binabanggit dyan, gratitude. Very important. Exactly. No? Empathy. Ang empathy, hindi lahat
binabagayan. Oo. Oo. Kailangan alam mo kung kailan i-approach. Yes. Hindi talaga siya laging, ito empathy lang. Ay, hindi. Oo. Case-to-case basis, chef. Case-to-case basis siya. Pero gratitude, for me, is applicable yun para sa lahat. Oo. Yun na, doon ko na-develop yun. Doon na ako nag-start as mawili sa pagkain. Okay. Yun ka nagka-interest. Pero growing, hindi naman ako na gusto kong maging kusinero. Ano bang gusto mo talaga, chef? At noon ng araw, gusto ko maging engineer? business. Ang gustong course, business management. Okay. Gusto ko mag-business. Pero di ko alam anong gusto kong i-business. Okay, basta gusto mo lang magka-negosyo. Gusto ko lang magka-negosyo. Mabigyan ng magandang buhay ang ating mga magulang. Pero hindi mo alam, hindi pa nabibigay sa yung vision na gusto mong business. Okay. Ako naman kasi growing high school, hindi naman tayo sumakses. Nung high school. Kung sino man nagpauso niyan, sobrang successful na niyan, chef. Di man tayo yung parang bigla talaga. with honors. Pero di naman tayo kulelat din. Pero average lang, chef. Average lang ako. Yung tipong pumapasa lang. Sumasabit ba sa 75, chef? Wala naman. Ata, no? Kasi nagkameron. Hello po sa high school teacher ni chef. Shout out. Hindi naman ako ganun talaga sa school. Pero pag may trip ako, mahilig ako sa mga activities. Okay. Maano ka yung mga extracurricular? Extracurricular. Diyan ako mahilig. Diyan ako nag-spend ng time. Diyan ka nag-excel, chef. Oo. So, ayaw ko ng mga masyadong usapan. Oo. Pero inaaral ko siya. Feeling ko, chef, ma-observant ka. Tama ba ako? Oo. Kasi kanina sabi mo, you growing up, when you're, dun sa nanay mo pa lang, sa story mo, parang gusto mo, hindi ka tumutulong, pero nag-observe ka. And then parang the way you portray or the way you say your story slowly, like ito, extracurricular activities, parang gusto mo pinapanood muna. Oo. Yan ba ang karakteristik ng Chef Dabo? Oo. Hindi kasi ako basta-basta nagsasalita. Okay. Oo. Kasi ako yung tao na ino-observe ko yung tao kasi we have our own niche. So, maaari na sabi mo yan, maaaring sabihin, mayabang kasi nasabi niya. Pero, yung deep inside nung pagkatao niya, hindi naman natin alam. Hindi natin alam ang story behind everything. Hindi kasi ako naniniwala ano nga yung sinasabi nila, yung unang kita? First impression. First impression. Last. No, hindi. Oo. Huwag kayong judger. Oo. Kasi paano na lang kung nakausap kita na may kausap po sa kabilang linya. Tapos bad mood pala ako. Bad mood ka pala. Tapos parang naninigaw pala yung may sumisigaw pala sa akin. Parang biglang nakita tayo, Chef Dabo, hello, who you? Parang gano'n. Tapos baka mamaya pinakilala sa akin ikaw ng kaibigan mo. Tapos yung kaibigan mo pala, di mo pala kaibigan. Feeling close lang. Oo, di ba? So minsan nagkakaroon ng misinterpretation, di ba? So, exact. Naniniwala ako. Agree ako dyan sa'yo, Chef. So bago ako makipag-usap, ino-observe ko muna yung tao. Kasi hindi naman dahil sa ayaw ko makipagkaibigan, nire-respeto ko yung boundary. Okay. Kasi lahat tayo may sarili tayong kumbaga yung pinaka inner core mo. Siyempre lahat tayo, ako nirespeto ko yun kasi ikaw yun eh. Oo. So, may borderline. May borderline. Hindi ako pwedeng basta hindi ka pwedeng doon. Lumampas. Step by step muna, di ba? Step by step muna. So ako naman, ang ugali ko naman, gusto ko yung niyayakap nila si Chef Dabo, yung natutuwa sila. Yung warm talaga, yung warm. Yes, oo. Kasi, tama ka dyan, Chef. Ang sarap sa feeling eh. Kasi that's energy. So, in me, sa life din siya, gusto ko talaga positive energy. Gusto ko yan. Kasi, yung niche ng group, gusto ko lagi, masaya. Okay. Magaman may lungkot, di mo mawawala yun. Diba? Sir, wala namang perfect, Chef. Wala naman. When it comes to work and when it comes to professional life, when it comes to personal life, wala atang perfecto talaga. There will always be something in between. But I do believe that will make a person strong or stronger, or ano ba ang tamang grammar dyan. So, I do believe, Chef, na there's no such thing as perfect company, perfect marriage, perfect friendship, perfect work, or whatever in life that you're dealing with right now. But
yun nga parang may sinasabing Miss Universe natin, there's always a silver lining. And that's where you just mentioned na, I would say na you need to understand how it works when it comes to how you deal with the imperfection. Ako nakakatuwa. Minsan kasi, when you're doing a proper product, di ba, is identifying kung ano yung magiging flaws ng product. Siguro, isa yun sa mga bagay-bagay, hindi lang siguro sa pagkain. So, sa buhay din. Siguro ma-identify mo muna kung saan ka magkakamali. So, identify mo din kung ano yung magiging struggle mo. So, para yung point of view mo, hindi lang sa kung nakafocus ka kung saan yung tagumpay. Pero, ewan ko, nabasa mo na yung libro. Anong libro yan, Chef? The Alchemist. Hindi pa. Maybe that gonna be my book list, It's not about like, chemist siya gusto niyang gumawa ng ginto. Pero after niya makagawa ng ginto, hindi naman yung paggawa ng ginto yung regalo niya yung struggle, yung journey. Yes, journey, mga na-meet niya. That time kasi nung ako ay chef na commissary, chef. From the, I started with, ma-share ko lang sa mga, para di kayo magulat. Pag commissary ka, I started as 1,375 ata yun. 1,450. 1,450. Tanda pa ni Chef. Grabe. Memory mo, Chef, Sharp. Oo. Kasi syempre, pagkita mo ganun. Nasa CV mo ba yan? Oo. Sabi ko, ito pa yun. Sabi ko, tatanggapin mo din yun. Tinatago mo pa ba yung mga ID mo, Chef? Hindi. Hindi na. Hindi ko natago. Bakit kasi naglipat ka na eh. Kasi pag kusinero ka, magulo. I mean, ma-action. Maraming action. Kami lagi, ang hawak namin, papel. Pawis dito. Ballpen. Kung anong work, tawag dito, bagsak ng customer, yung alam ko na. Sinusurrender namin yun. Oo nga pala, sa Pinas. Dito sa Dubai, kailangan mo surrender Saan? time namin. Oo, sa amin sa HR pala sinusurrender. Alam ko. Ako pinipicturean ko, Chef Oo. Ayun. Bago i-surrender. Tapos yun, nakakatuwa. Sabi ko nga, nakachamba. Tapos, the next year, sinali ulit ako sa competition. Tapos sabi ko, subukan ko yung chamba ko. Salihan ko 3. Dito din. Salon ko rin. Ano yun? After 3 months? Or after 1 year. After 1 year, sumali ka ulit 3 competition. Ang ginawa ko naman, fish division, beef division, chicken division. So, lahat ng main division. Grabe ka talaga, Chef, Gusto mo talaga yung pang simple lang, pero pag nanalo, kasi, talagang success. Pag nanalo ako, kasi inisip ko nun, ang sarap siguro nung pag manalo ako, sabihin ko, nakachamba ako. Oo. Pero deep inside. Pag sinabi nila na chamba pa din yung pangalawang panalo, ay iba na yun. Kaya nung nanalo ako nun, hindi ko din alam ba't ako nanalo nun. Sobrang kakaiba din nung training na yun kasi busy kami sa hotel. Nanalo ako nun, back-to-back gold naman nun. Nung time na yun, 2 gold naman yung nabitbit ko. Okay. Oo. Nandyan ba yan naka-display sa pader, Chef? Madami. Iba kasi yung tsura ko nung ako ay nasa kusina. Lagi ako naka-chef coat. Oo. Nakabalot. Sabi ko, after ng hotel industry, siyempre, more than a decade ako, lagi ako naka-chef jacket. Oo. Gusto mo naman medyo casual. Casual lang. Kasi, yung comfortable. Diba nga, tawag mo sa akin, Chef Dabo. Pero ang pangalan ko, David. Diba? David. So, hindi ko, pangalan ko pala ay David Jazril Pamplona. Grabe. Parang international chef, di ba? Tapos, sabi ko, nung ako, di ba, ikaw HR, hindi ko pwedeng gamitin yung Chef Dabo. Kasi, malayo siya yung David sa Dabo. Nung sa hotel ako na Chef David, sabi ko, tapos yung iba, tawag nila Chef Dabo. Natawa yung mga chef ko. Kasi ako, nag-work ako dito na makatrabaho ko lagi. For 8 years, Latin American. Mga kasama ko, Argentinian, Peruvian, Venezuelan. Ayun. So, natatawa. Sila mismo tawag nila sa akin, Dabo. Oo. Kasi natatawa sila. Oo. It makes them happy iba naman tawag na mga Chef David. Hanggang mga ka-work ko, tawag nila sa akin, Chef David, Chef David. Parang, for many years, sabi ko, hindi ako yun that's not Chef Dabo Hindi yun yung personality na gusto mong makita sa'yo. Makita sa akin Kaya nung nagkameron tayo ng chance na makagawa ng naimas,
pinalitan ko talaga yung approach ko. Oo. Naging Like, chef. nag-rebrand ka ng personality Yes. mo, ng approach mo, which is very successful, chef. Oo. Kasi, lahat ata ng kaibigan ko, laging sinasabi, Huy, nakapunta ka na ba dito sa Naimos? Sabi ko, yeah, meron na. May date na, ganyan. Kasi, parang wala akong kahit sinong kaibigan na hindi na nakakakilala ng restaurant mo. And then, when I came to know na you'll be part of the podcast, I said, I cannot wait to meet him. Parang ganon. Oo. Kumbaga, madaming mga kusinero sa Dubai. Hello sa mga Chef dyan. fellow chef dito sa Dubai. Madami naman. Madami. Pero, syempre, lahat sila talaga, ang Dubai talaga, based nito, competition talaga sa market. Oo. Pag mabagal ka, Wala. Doon ka pa rin. Oo. Kung wala kang, ayun nga yung sinasabi ko lagi sa partner ko, we need to ensure na mag-level up tayo. Kasi kung stagnant ka, hindi mo kayang sabayan, like ngayon, social media era. Pag hindi ka sasabay sa trend, nandun ka, ay mas maraming magagaling, chef eh. Millennials, ang daming magaling. With our age, ang daming magagaling. Ang daming mas creative. Pag hindi mo kayang sabayan yan, talo ka. Oo, ako mismo, di ba si Chef Dabo, hindi naman ako into camera Oo. before. Ako talagang makamera. Lagi ako nasa Behind the camera. Kasi chef ako eh. So, wala talaga. Hanggang sa, ang daming pumupunta sa Naimas, sa mga creatives. Naging tambayan na nga siya ng mga creatives. Nakakatuwa. Di ko alam kung paano nangyari. Pero, paano mo na, well, just few more questions, Chef, before we have this podcast conclusion. Kailan mo naramdaman na it's time for me to open na Imas? Ano yung naging wake-up call mo na, no, I will build my own empire? Kailan ba yun? Pandemic business din ba yan? 2022, nung pinarano ko, nag-i-start na talaga ako magplano na yung to build. mga parang Pero, startup na, ito. kasi, nung time na yun, sabi ko, pag gusto mong gumawa ng successful business, you need to be on the side na maging successful na siya from the beginning. Kasi that's how you manifest. Dapat talaga yung ano mo talaga, goal mo na, no, I'm gonna be successful. So yung mindset, kaya kumbaga. pag sinabi mong foundation, dapat yung unang mong buhos, matibay. So, ang pinakaunang step ni Chef Dabo is gumawa tayo ng team behind Naimas. Si Naimas, si Chef Dabo is Chef Dabo. Pag sinabi mong Naimas, 4 kami sa Naimas. That's Christian, yan. Tropa si Christian. Hi! Shout out kay Sir Christian. Hello, Sir Christian. Thank you very much. Kuya Albert and Rex. Lahat sila hindi na nakilala isa't isa. Until you guys establish a group. Sila, they have their own expertise. Yung isa business consultant, yung isa sa HR department, yung isa marketing, yung isa alam niya yung market na nangyari sa Dubai. So doon na-form yung foundation. Yeah. Yun ang naging foundation mo, Chef. Yun naging You have a foundation. full-blown team. As what you said, 4 kayo, pero lahat iba-ibang expertise, which is nice. Kasi kailangan mo yan eh. Parang, I would always boil lahat ng foundation ang successful business is you surround yourself with good people. Yes. Excellent people. Kailangan mong tanggapin mo sa sarili mo na hindi ikaw ang magaling. Hindi kasi pwede na lahat alam mo. Oo. Wag mo pahirapin yung sarili mo. Oo, let them be. Let May them expertise sila eh. Pag di mo kabisado, itanong mo. Example ako talaga. Ako maloko ako. Off-cam. Maloko din talaga ako. Yeah. Pero kasi, ako Siyempre, Chef, parang hindi naman boring, di ba? Dapat may ano ka din. Other side. As professional, bigla ako nagsiswitch. Parang ikaw. Bipolar. May ibang character. May ibang character. Sabi nga ng asawa ko, to my wife, Shout out to Mrs. Dabo. Ano yun ni wifey? Cristel. Tawag sa kanya. Hi, Miss mayroon Cristel. daw akong ADHD. Grabe naman doon sa ADHD na yun. Kasi na-diagnose ka ng asawa mo na may ADHD. Hindi kasi ako pwedeng manood ng movie na wala akong ginagawa. Isa yun sa mga, hindi ako pwedeng manood Untold Story. Dito lang yan, sa Sheila in Emirates. Hindi ako pwedeng manood ng movie na wala akong ibang iniisip. Ah! Hindi ako makakapokus sa movie. I see. Kasi nung bata pa lang ako, di ba, ikaw yung teacher ko. Oo. Nag-uusap tayo. Okay. Nakatingin ako sa'yo. Okay, pero marami ka iniisip. Walang makapasok sa utak ko. Nasa iba. Nasa Physically present, mentally absent.
Nung na-discover ko na sarili ko, ganun pala ako. Kaya ako hindi nag-excel sa school. Ginagawa ko, pagkausap kita ngayon, ibang iniisip ko. Feeling ko, iniisip mo ngayon yung offset event mo, chef. Ngayon yun, see you sa Or yung offset mga mamaya. menu mo laters. So, may ganun ganun factor. Alam mo, feeling ko ganyan din ako. Kasi nung nag-digital creator ako, chef, kausap ko yung partner ko. Pero ang iniisip ko, sino nga yung guest na sinabi sa akin? Ganun na ako, chef. Anyways, ganun siguro talaga. Siguro, baka may ADH, pero wag naman sana. Sabi ko nga. So, 2022 yun, chef. 2022, nag-usap kami nung... And then, na-official open shot. 2024, last year. So, 2 years ang preparation. Oo, 2 years. And that's the reason why it's so successful. Kasi ang preparation, hindi minadali. Trust the process. And so, chef, kailan 2024? So, today is, this year's 2025. Next year, May, 1 year na namin. Next month? Next year. Next Kaya month pala, na, bongga to. Anniversary podcast mo na to, chef. Yun yung pinakauna release Congratulations! So, it's been a year natin. now. Then, yung niche din na Imas, kung pansin mo, hindi ko siya ginagawa na sobrang hype. Yung hina-hype ko siya. Oo, yung simple lang. Simple lang, pero Tingnan mo ngayon, nakakatuwa. chef. Podcast, ano ka na? Guest ka na. Salamat. Di ba? Dami. I don't want to mention like big names, pero ang daming pupunta kay... Kita ko nga si Michael Cinco, baka naman. Pupunta na, Talaga kasi, napakabait chef. nila. Hello sa team ni Michael Cinco, Brian, sila Michael mismo. Actually, hindi ko pa nakita si Michael Cinco na yun. Nung chine-check ko na lang yung research team na nagsabi sa akin, Miss Sheila, yung guest mo, kumain na si Michael Cinco. Sabi ko, ha? Kaya nga, minsan natatawa sila. Sabi nila kumain. Sabi niya, yung sa story. Pero, yung iba nagugulat, dati dyan na naman si Michael Cinco. Parang, natutuwa sila na parang, may well-known na tao talaga lumupunta. Lagi palang pumupunta doon si Michael Cinco. Ako naman kasi, ayoko yung parang, example, i-post kita ganito na, pwede ba i-post kita? Nandito lagi si Sheila in Emirates. Sheila. Yeah, kasi ako, simple lang. Ako ay kusinero. Not really hindi ka talaga digital marketing. Hindi naman. Kasi, may iba nang may responsibility niyan. Oo, example, ako, chef ako. Hindi na ako para, kumbaga, imbitahan kita. Kasi ako, ang niche ko is pakainin ka ng masarap. That's my language. Makapunta kami na worth it ng pinuntahan namin. Oo. Kasi lalo ng food is life, chef. Totoo. Di ba? Food is life. Well, chef, just to have few more question kasi napaka-successful ng foundation ng team mo. So, with your team, chef, ano ang pinaka masasabi mo, I would say muna, sige, sa mga aspiring chef, not just in the Philippines, but all over the world, ano yung pinaka masasabi mong natutunan mo na you would like to share for those aspiring chef na kagaya mo, nagsimula sa crew as a Jollibee? Ano yung pinaka message mo sa mga tao na hindi lang kayo hanggang Jollibee crew? Or in general na lang, hindi lang doon sa ano. Wala naman siguro kasi... Or yung feeling mo na life lesson mo na gusto mong i-share, chef? Gawin mo yung gusto mo. Okay. Makabuti sa'yo. Do what makes you happy. Do what makes you happy. Pero, syempre, mayroon yung limitation. Oo. Kung ano yung advice ng magulang mo, sundin mo. Yes. Kasi, honor your parents. Yes, of course. Hindi ka naman... Si Mami ba nandito sa Dubai? Nasa Pilipinas siya. Okay. Mas gusto niya doon? Mas gusto niya. Kahit daling ko siya dito, mas gusto niya doon. Babalik siya doon. Oo. Kasi hindi ka naman makakadiskarte. Hindi ka makapag-grind ng mabuti kung yan ay para sa sarili mo. It always gonna be from the people. Siyempre, babalik yan sa magulang mo. Lahat yan ng achievements natin. Kapag ang magulang, yung matinong anak lang, hindi man kasing successful ni Chef Dabo, pero yung nakita nila nakapagtapos ng pag-aaral at successful, nakakapagpadala paminsan-minsan, masarap na sa kanila, di ba? Alimbawa sa Naimas, ako mismo, sinasabi ko sa Naimas, I'm so proud. Hello kay Echo, kay Jube, kay James. Shout out! Tapos kay Lester. Yes. Sila mismo, iba't iba sila ng lugar. Sinadya ko talaga, isa Bisaya, isa Kapampangan. Ano yung hire from the Philippines, chef? Hindi, dito. Dito Nag-scout na, nakilala. Ang style ko, ako scout talaga ako. Dalag Pupunta ka. ako sa mga malls, restaurant. Doon mo nahanap?
Pero I don't go sa mga talagang big. Bigatin. Hindi. Simpleng tao lang. Oo. Kasi Pero may potential. may potential. Hindi ako masyado nakatingin sa... Kung ano yung credibilities mo, qualifications mo, Ako, experience. pag nakita kita, kung paano ka mag-approach. Parang yung sa walk-in kong kwento, chef. Ganun lang. Bigyan mo lang ng chance. Kasi yung skill, yung sa CV niya, sabi ko nga sa'yo, kung ako nga, na-hire ako ng Jumeirah Group, Jollibee Group, dalhin ako sa fine dining restaurant. Ako pa naman, na hindi mag-hire na walang experience. Di ba? Sabi ko nga sa'yo kanina, dapat pag may lumingon kilala ka pakilala mo ko ng kahit walang experience, okay lang. Kasi bakit? Natutuwa kasi ako na... Yun ang mas masisipag, chef. Yun ang napansin ko din. Kasi sa akin naman, ang sarap magturo. Parehas tayo. Gusto ko yung nagbibigay ako lagi Gusto ko yung talagang hindi. Kung ano yung natutunan ko from A to Z, kailangan matutunan mo. Otherwise, wala. Wag kang magstay sa akin. Kung hindi ka willing na kunin lahat ng natutunan ko, sige na. Next. Kasi kailangan talaga... open ka at very... mapagbigay. Oo, ako mismo, hindi naman ako sobrang dami ng kaibigan. Pero nakakatuwa, madami naman nakakakilala din na ako mismo kasi nire-respect ko yung circle of friends. Okay. Ako mismo, madami din ako mga kaibigan, circle of mga friends. well-trusted. Si Claire. Sila kagabi, sila Rizzy, sila Claire. Shout out sa A-list friends ni Chef Dabo. Shout out Claire. Madami tayong mga, hindi naman, A-list ba? Paano ba sasabihin? Mga well-trusted circle. Well-trusted circle. Ako, sa Alkilikit, mga tropa ko, family ng Rabanera, sila Rica, yan, sila Jomar, mga tropa. Friendly ka din talaga, Chef, no? Madami ako mga community na circle of friends na sabi ko nga, hindi pwede na ako, as I grow, gusto ko kung sino yung mga kaibigan. Hanggang ngayon mga tropa ko sa Jollibee. Tropa ko pa sila. Hello. Hindi ba nila gustong mag-Dubai, chef? Na-encourage mo ba sila? Nag-ibang bansa, yung iba nag-ibang venture. Yung iba, kumain ako sa Jollibee. Pag ako gusto kong pumunta sa Jollibee. Anong paborito mong meal, chef, sa Jollibee? Ngayon, di ko maniwala, yung spicy chicken joy ng Jollibee. Ang anghang kasi. Alam yung tipo, parang challenge, parang gusto ko challenge yung sarili ko. Grabe, di ko kaya yun. Parang isang ganun lang ako, tapos binibigay ko na. Hindi niya makain one time. Sabi ko, nag-order ka, di ba gusto mo yan? Mahilig siya sa manghang, chef. Pero one time, siguro may brunch kaming kinainan, hindi niya kinaya. Sabi niya, ayoko na, palit na tayo. Sabi ko, hindi, ayoko, hindi ko kaya. Tapos nakakatuwa niya, napupunta ako sa Burjuman. Chef, grabe yung plug natin sa Jollibee. Baka naman, Jollibee. yung crew kasama ko, manager siya dun sa Jollibee. Tapos nakakatuwa na they grow, na they love what they're doing, Sabi ko, okay, sabi niya ganun. Laking Jollibee. Sabi ko, nakakatuwa. Kasi, ba't ko binabanggit lagi? Hindi naman dahil sa pinapalag natin sila, pero kasama na rin yun. Kasama yun sa journey ni Chef na gagawin mo sa buhay, lahat ng mga plano mo, kailangan talaga yung isay mo yung pinaka-core mo. Wala ka na ibang isip. Doon mo kasi hugutin lahat, Chef. Doon mo hugutin lahat. Oo, wala ka namang iba, wala kang pagmamalaki. As in reality, kung ano yung sa'yo, hindi man sa'yo yan. Kung anong blessing mo, sabi ko nga, from the beginning, kapag blessed ka, hindi mo siya na-share, hindi ka blessed. Totoo yan, Chef. Kasi hindi mo siya na-share. Kasi pag blessed ka, dapat nababahagi mo siya. Kaya nga, pag nagkikita, magkakaibigan, pamilya, o mga magulang, saan man, God bless you. Ikaw mismo binabanggit mo siya. Diba? Kasi kailangan mo yun, Chef Pero pag ikaw ang willing mo sa sarili mo ay for your own lang siya, hindi ka talaga, mahirap yung grow mo talaga. Even ako ngayon, salamat sa madaming tumutulong kay Chef Dabo sa community. Sa kasi, Naimas. Chef, ang dami mong natulungan. So, this is the way that people, yung mga natulungan mo, whether sa Pinas, sa Dubai, feeling ko kaya, you are so blessed kasi, you are not really selfish when it comes to your knowledge, to your skills, and to whatever you have, the abundance of blessing that you have. Kasi, as you said, kailangan mo yun Kaya ngayon, lahat ng mga celebrity or kahit sino man, nagpupunta sa'yo kahit hindi mo itap kahit wala kang collab or kahit ano. Kasi, you are overflow with such grace to bless other people. Kaya hindi nalalayo na parang, I would say na you are successful not because you are Chef Dabo, but because
your core, lahat ng skills na na-identify ko for today's podcast, you deserve all this blessing because you are a true icon of humble and a very humble type of person despite of the glamorous name of Chef Dabo or Naimas DXB. Maraming salamat na banggit mo. Actually, ngayon lang ako nakapagsalita ng gantong kahaba. Alam mo, Chef, ano oras na? O sige, we'll wrap it up, Chef. Sobrang haba. Kasi parang napasarap ang kwentuhan. Oo, kasi very natural. Nag-enjoy din talaga ako ma-share sa'yo, ganyan. Oo, diba? Ano naman, in addition lang din sa topic natin, no? Sa gusto pumunta kay Naimas, ganyan. Pakilala ko din ulit si Naimas, no? Si Naimas, it's pan-Asian. Food siya. Pero with Filipino soul. Yeah. Sabi ko nga, kung balikan natin yung history, si Chef Dabo, hindi naman ako namulat na kinakain ko naman is really like adobo. That's my favorite. Nabanggit ko to sa tag. Hi, Keribel. Hi, Lily. Hello, tag 911. Jan, Brianny, kamusta? Katropa. Kamusta? Tapos, nakakatuwa na ako, ngayon ko lang siya nabanggit din na nag-grow up ako talaga iba yung cuisine. So, being global, being in Dubai, sabi ko, ang pinakamagandang approach, isipakain natin dito sa Dubai kung ano yung niche na kinakain na nila with Filipino flavor. Yes. Kung ano yung panlasa. With a touch of Filipino. Sa akin naman, not necessary na ang luto mo ay menudo, tapos yun lagi yung papakain mo. Kasi, no, hindi. Ang love language, hindi lang talaga sa pagkain. Madaming culture. composition. Yeah. So, example, Chef Dabo, what I'm doing is, I don't really push Filipino cuisine. Pero Filipino Pero marami culture. ng ibang lahi, Chef, na gustong-gusto ang adobo. Oo. Kaya nga meron tayong sikat na sikat di mas sikat na sikat. Lagi na lang binabalikan yung teriyaki tamago burger natin. Okay. Sa Naimas. Alright. Oo. Lagi na lang gusto nila yun, yung burger natin doon. Lagi na nabalikan. Okay. So, balikan ko lang, diba, matapos. Sobrang overwhelmed ako. Napapasalamat ako sa mga community. Sa Dubai. Doon mo kasi makikita yung hand-in-hand community na Tulungan. ginagawa. Sobrang tulungan. Bayanihan. Kaya natutuwa ako. So, sa ibang part, sabi nila, akala talaga nila pag sa media or outside media, pag Pilipino, it's crab mentality. No. Grabe. 2025 na crab mentality. Ngayon, wala. Crab mentality pa din siya. So, ako mismo, na-experience, ang dami nagpupush kay Naimas na mga community na makilala. Hindi ako nagkamero ng hard sell. Kasi parang the beginning kasi minamanifest ko, food should not be hard sell. Pag busog ka kasi, hindi ka naman kakain. Oo nga. Kasi busog ka eh. Ano kakain? Busog ka na. Yes. Hindi mo siya hard sell. Yung mga community sa Dubai, nakatuwa ako. Sila yung nagpo-promote sa'yo mismo. Isa-isa sila. Na hindi lang yun, naging kaibigan ko din sila. Isa Friendship sa mga goals. tumuro sa akin nun, start pa lang. Ako sa pangalan, makakaalala ko Lucky yan. Sila Mau Pedona. Sobrang sikat and well-known makeup artist here in Dubai. Kami makeup artist na pupunta doon. Sa PR naman, sila JP Cosico. Shout out sa lahat ng mga binabanggit. Global. Punta ka pa sa The Global mamaya. So, ang daming mga community-based, hindi lang Pilipino, Manila Banay na... Talagang sila ang nagpo-promote sa'yo, Chef. Yes. Which is really good. Kasi bihira yan, Chef. Di ba kagaya na sinabi mo, crab mentality. 2025 na po. Huwag na po tayong ganun. Oo. Alam mo, nakakatuwa. Kumbaga nabanggit ko na iba pala yung niche sa community. Napaka-healthy. Okay. Bagaman, syempre, tao pa din tayo. Meron mga niche na hindi align sa'yo. Pero nakakatuwa, 90% it's Filipino. willing mag-support, willing... Parang ito, Chef. Oo, di ba? Parang ito. Naunahan ko na kung sino man ang gusto magpa-podcast kay Chef. Ako na ang una. O, di ba? Sheila Emirates lang yan. Ikaw, nung message ka sa akin, parang sabi ko, okay, sabi ko, tara. Pag may free time, di ba, inabot pa tayo ng ilang araw pa bago matuloy. Na-reschedule lahat, pero hindi, sabi ko, we had to do it. Na-reschedule na lahat. Ayun, kung gusto pa makilala si Naimas, special lunch sa Naimas sa Dubai Healthcare City. Yes. Open siya from what time to what time, Chef? We open from 8 a.m. Yes. Tuesday to Thursday up to 10 p.m. Pag weekends,
10 a.m. up to 10 p.m. Pero Ayan. kung malilate kayo, magsabi lang kayo. Yung mga tropa naman na Kailangan ba nila ng reservation, chef, or walk-in lang? Walk-in lang talaga. Meron na tayong mga magagandang segment, walk-in stories, chef. Okay. Yun talaga yung pinaka approach natin kay Naimas na mag-walk-in kayo. Okay. Pag gusto mo mag-coffee, we have our own coffee. We call it Saka. Chef, alam mo, nakita ko sa Instagram mo, may mga DJ ka din dun, ha? Yeah, oo. Everyday yun? We're working. Sige, hindi ko alam kung kailan mapapodcast to. Yan. We're planning to have an DJ on board sa Naimas to have a coffee club. Okay. So we call Kailan it yan, chef? AM Coffee Club. So we're working on May, this coming May, na we have like between Pupuntahan ko 10 yan. to 12. Try ko, kahit di ako coffee, nagkakape. DJ, ganun lang yung vibe. Ganun lang yung tawag dito, theme. Punta ka lang doon. Kape ka lang, vibe ka lang. Okay, since you're talking about Naima, chef, one last question. What is your message for your entire team to Naimas DXB? I know you're celebrating your 1 year and the next couple of months. Next month na yan. So, ano yung mensahe mo sa buong team mo na you've been very successful and it's not a one-man show, as you know? So, ano yung message mo sa team mo? Sabi ko lagi na to, binabanggit din to sa pinaka-niche to sa kusina. No one can work alone in the kitchen. Yun talaga yan. Exactly. Para ikaw sa bahay mismo, hindi ka naman pwede magluto. Ikaw mag-isa, wala kang tagahugas. Yes. Wala kang tagapamalengke. Walang diba? maglilinis. Diba? Pag sa bahay, ikaw na malengke, ako na magluluto. Exactly. Dapat divide. Oo, kailangan talaga meron. So, ayun, sa Naimas is very niche lang niya. Ay napaka-simple. Alam mo yun, alam mong mahal yung isa't isa. Kasi ang Naimas sis, hindi siya pilit eh. Natural lang. Natural lang siya eh. Simple tas natural lahat. Usap namin even we in the corporate, we don't have casual lang. things. Walang corporate level. Walang corporate level. Parang magkakaibigan lang. Kasi for me, it's to have a proper build ng plans. It's sabi nga, when you're doing business, it's like you're building a relationship then. Professional relationship. Ang pinaka-importante, tanggap nyo na kasal yan. So, gusto mong business, yun siguro masishare ko sa yung pinamang mindset na sir na din naman sa akin. Oo. For better, for worse, ganun ang business. For poorer or for richer. Ang fame. Till Naimas that, paano ba yun? Oo, di ba? Hindi naman lahat. Till that do us part, Naimas. Hindi naman lahat ng success. Pag sumakses ka, hindi na naman tayo sa sumakses ka. Sana ma-podcast ko kung sino man yung nag-invento nun. Mayroon talagang behind the scene. And may mga action. Whether it's a good action or unprepared action. Those sa mga gusto mag-business, wag kayo magplano. What's gonna be like, ano yung revenue? Ano yung revenue? What do you want to be? What do you want? Ano bang gusto Anong mo? gusto mong i-portray? I-portray, no. Ang first product. Para ikaw. Gandahan muna. Gandahan mo yung product mo. Oo. Ayan, chef, ito. Ganda ng setup ganda natin. Ganda ng setup, di ba? With my full team. Sheila and Emirates diba, team. Ito nga, nakipansin ko, Rode. Ibang klase. Bigatin. Ano yan? IT director, ang partner ko. Siya ang namili ng lahat ng yan. Kaya nung napansin ko na Rode yung gamit mo, sabi ko, yung boses ko pala dito. Kahit di masyado malakas. Pang tag 9.1, tag .91 ba yan? Tag 91.1. So, diba? At least, diba? Sabi ko, ayos pala eh. Ibig sabihin pinagandaan. Yes. Kung ba lahat ng bagay, you want to be success, pagkahandaan mo yan. Kailangan yung foundation mo, maganda rin. Like ang setup, ang Naimas, ang setup, ang location. Lahat. Diba? Full meal. So, pag pumunta kayo kay Naimas, I do suggest, huwag kayong masyadong sa main course. Make it a full meal. Mag-salad ka, kumbaga, step by step, salad muna. And then main course, and then dessert. Chef, anong may sasuggest mo sa dessert? Kasi I'm a sweet tooth eh. Dalawa lang ang dessert ko. Ano? Brazo de Mercedes, saka tres leches. Titikman ko parehas. Sobrang dalawa lang siya. Bakit? Lahat ng menu ni Chef available na sa podcast ko. Baka naman guys, ano pang hinihintay nyo? Go to Naimas DXB located in Dubai Healthcare City lang po. Doon lang kami, Building 25. Okay. And ayun, kung gusto mong kumain ka. And Chef, for example, kung gusto ko talaga lang ma-meet, lagi ka bang araw-araw ka ba nandun?
Or depende? Depende. So, Siyempre, ako busy na mismo, si chef eh. Oo, nandun ako, Paminsan-minsan lang, chef. morning, mahabang oras nandun ako. Okay. Kasi ako, Morning person ka? ako? Oo. Depende. Depende pa rin. Depende talaga. So, itong podcast natin, chef, gumising ka na maaga? Itong podcast na to, normal ko to. Oo. 10 a.m. Okay. Mula umaga nandun ako, tapos gabi. Pero, ano pa yung movement natin kung saan sa patay na papadpad. So, kung wala si chef sa Naimas DXB, anong pinagkakaabalahan ni chef? Mahilig akong pumunta Offset. sa mga... Hindi, offset. hello. Hello, Offset. Sir Slick. Mga organizer ng Offset, Sheila and Emirates. So, mahilig ako talaga kumain din sa labas. You try to also explore other variety. Oo, pag may nakita ko something na pop-up sa Instagram ko, titikman ko talaga ako dyan. Kasi that's how you do your product. Chef, parang I want to also, ewan ko, question ko na lang to before we wrap up. Chef, may mga Japanese cuisine ka ba sa Naimas talaga? Japanese. Sabi ko nga, Pan-Asia. pag nagkwentuhan tayo, aabutin tayo dito. Hanggang alas 5 na, chef. Oo, pan-Asian chef ako. So, mga sushi, paborito ko yun Si Chef Dabo is pan-Asian chef. So, I'm a Filipino. Pero may twist ng mga Filipino. As representing Pan-Asia. Southeast Asia. Okay. Yun Last message na lang, chef. Sa lahat ng Last viewers, message, followers, million subscribers. Dito na lang, chef, sa camera dito na lang, yes, pang finale. Naimas, it's Naimas DXB. So, ako mismo, hindi ako masyado nakapokus sa 100% sa food. Okay. Coffee. Makikita mo mismo yung profile ko, eat food, that culture. So, what we're portraying in Naimas is to be your destination, not just for you guys to, kumain kayo. Gusto ko, pag pumunta ka kayo sa Naimas, mag-enjoy kayo, bring your loved ones. And then the culture will be, man-realize mo na ito yung kultura na meron ang Naimas DXB. Yes. Alam mo sa Naimas, pag umupo ka dun, kumain ka, tapos umabot ka hanggang sa nagkape ka, nagkukwentuhan kayo. Ibig sabihin, mas gusto ko siya. Yun ang rewarding part ng chef. Oo. Kahapon, may nakinainan kami. Talagang daming tao. Sa akin naman, ako mas gusto ko yung solemn lang. Alam mo, kayo mag-date kayo sa Naimas. Nakaupo lang kayo. Hindi pong abutin kayo ng 2 hours. Feeling ko, aabutin kami ng 2 hours. Sa akin, sobrang happy ko. Kasi nga, yun yung fulfillment eh. Yun yung pinoportray ko sa Naimas. Pumunta kayo kay Naimas, kung ayaw nyo kumain, magkape lang kayo. Hindi pong... maramdaman mo lang yung vibes. Maramdaman mo yung vibes. Tropa mo yung si Jericho, tropa mo si Jube, tropa mo si Jay. Kasi yun yung style namin. Pag pumunta ka doon, we will not parang treat you. Parang at home ka. Yeah, we will not treat you as a customer. We'll treat you as like a visitor na pumunta sa bahay. Yeah, that's why we are Naimas Cafe and Bistro. Pag inugil mong bistro, is informal, casual restaurant. Kung may casual restaurant ka pa, kami mas informal pa kami. We don't like... I cannot wait to taste all the varieties. So yun lang, bisitahin mo kami sa Naimas, hindi lang dahil para kumain. Happy ako. Tumambay kayo doon. Yun talaga yung bago, Nish. Maging tambayan. Yes. Hindi yung hinahabol ko. Kwentuhan tayo. Sige, ano yung problema mo sa trabaho? Off-cam, diba? Pupunta na lang ako doon. Chef, asan ka? Tara, tambay tayo doon. Kasi sobrang ganda ng place. And well-founded and well-established. So, yun lang. Kita-kits sa Naimas. And we are building something this coming May onwards. So, our first anniversary Naimas. Yes. And madaming pasorpresa. Hey. We cannot wait. Sana maging party kayo nun. Ay, talaga. Kahit hindi mo ko invite, chef. Susugod ako doon. Saka, yun lang. Chef Dabo, here, appear. Yes. Congratulations, Chef, once again, Chef Dabo, and thank you very much for gracing your presence here. And congratulations to your entire team, Chef. I know that this success is all because of the hard work of you and your entire team. Salamat sa lahat ng, wow, salamat. Parang party ako na Naimas. And then, it's always, I would say that teamwork is a very essential part of a very successful business, because it is not going to be a one-man show, but the reason behind of success will always boils down to the entire team. And Chef Dabo is one of the most well-known founder, and he is an iconic, humble person despite of the glamorous Naimas DXB. Thank you very much once again for all the viewers, subscribers, likers from the Philippines and all over the world. This is once again Sheila in Emirates. Like and subscribe. Thank you and God bless.